Mga lihim na istorya. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng Presidente Cory Aquino. Humanda na sa pagtuklas ng kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng ex-presidente Cory Aquino. Sa pagbubukas kamalayang video, ating matutuklasan ang mga hamon at katotohanan sa likod ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Ako'y samahan nyo sa pagtuklas ng hindi pa naisisiwalat na kwento kung gaano kakritikal ng mga mahalagang desisyon at patakaran na binago ang ekonomiya sa panahong ito. Ihanda ang inyong sarili para sa isang paglalakbay na puno ng mga katotohanan, mga halimbawa at lohika na mag-iiwan sa iyo ng pagkahanga. Kamusta? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayong araw, matutuklasan natin ang isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang panahon ni ex-presidente Cory Aquino. Pisipikal nating tinutukoy ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas sa kanyang panahon bilang punong-pinuno ng bansa. Mahalagang panahon na ito na may malalim na epekto at istabilidad ng bansang pananalapi, at ito ay may mahalagang koneksyon at malalim na epekto sa kapanatagang pananalapi ng bansa, at ito ay mahalagang malaman ng lahat ang katotohanan sa simulang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Wala nang paligoy-ligoy pa, bumalik tayo sa panahon ng kasaysayan. Simula ng ekonomiyang pakikibaka. Nagsimula ang lahat sa panahon ng People's Power. Nagwagi laban sa tinatawag at di umanong diktador na si ex-presidente Ferdinand Marcos. At ang mamayang ng Pilipinas ay iniluklok si Cory Aquino bilang susunod na pangulo ng bansa. Sa unang taon ng kanyang termino bilang presidente ng Republika, pinag-utos ni Madam Cory Aquino na wakasan lahat ng nagpapatuloy ng proyekto ng kanyang mortal at katunggali na ex-presidente ng Republika, Ferdinand Marcos, at administrasyon nito. Katulad sa mga mababanggit na nagdala ng pinakamalaki at pinakamabigat na epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Una, ang Agre-proyekto na Masaganan 99 sa ilalim ng Departamento ng Agrikultura. Ikalawa, ang Bataan Power Plant, ongoing project sa ilalim ng superbisyon ng National na Power Commission. Pangatlo, pananaliksik at pagpapaunlad ng armas at armamento ng militar sa Subic Laboratory sa ilalim ng Departamento ng Pandipensang Republika. Pagtuunan lamang natin ang tatlo sa pangunahing proyektong ito, at may kinalaman ito sa pinakamalaking koneksyon sa usapin na ito sa ilalim ng programang pinangingesiwaan ng dating Presidente Marcos na pinatigil ng Aquino administration. Paano nakaapekto ang tatlong pangunahing proyekto na ito sa ekonomiya ng Pilipinas? Magsimula tayo sa Masaganan 99. Ang proyektong ito ang nagdala sa Pilipinas upang makilala bilang pinakamalaking bansang exporter ng bigas sa mundo. At ang proyektong ito na kinilala din bilang From Hunger to Wealthier na bansag ng ibang nasyon, at naging dahilan
bakit ang probinsya ng Nueva Ecija ng Pilipinas ay nakilala sa tawag bilang the Rice Bowl Capital of the Philippines. Tumungo tayo sa isang konklusyon. Ang Masagana 99 ay pinondohan ng dalawang pinakamalaking bangko noong panahon na iyon, ang Rural at Philippine National Bank, kasama ang kanilang 420 branches sa buong bansa, na partner ng pamahalaang Pilipinas upang umagapay sa pinansyal na pangangailangan ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang hanap buhay, at ang programa ng bangko ay tinawag na Bank on Wheels bilang kondisyon upang magbigay ng mas mabuti at madaling pag-aaproba at tulong sa mga magsasaka sa pagpapautang. Kapalit nito ay ang pagsunod sa mga tuntunin, kondisyon na itinakda ng bangko at seguridad na kasunduang legal sa gobyerno, na sa panahon ng pagkabigo o pagkalugi ng proyekto, ang gobyerno bilang kolateral ay sumasang-ayon na magbabalik, magbabayad o magbayad sa pagkalugi, pabalik na hindi hihigit sa 85% ng kabuuhang kapital. Katotohanan, Kagawarang Cory, pilit na ipinag-utos ang buong pagpapatigil ng programang Masagana 99, kahit sa likod ng agrikulturang proyekto na ito ay naging matagumpay at kumikita. Ganun pa man, ang implementasyon ay hindi mapipigilan. Sa kabila nito, ang mga magsasaka ang lubos na naapektuhan at nahirapan para sa malaking pagkaluging pangkabuhayan at kapital, dahilan ng hindi na nila pagkakabayad sa kanilang pagkakautang sa bangko, na naging dahilan upang ang mga kaagapay na bangko ay maningil ng kanilang retribution ayon sa sinasaad sa kontrata na pirmado ng gobyerno sa ilalim ng ex-presidente Marcos. Ang bagay na ito ang naging sanhi ng pagkalat ng maling paniniwala na ang nasabing proyekto ay bigong programa at bangkarote. Ano sa tingin mo, kabayan? Upang matugunan ang malaking problemang pananalapi, ang Cory administration ay nagpasyang mangutang sa pandaigdigang bangko upang mabayaran ang malaking pag-agos ng halaga ng pagkakautang sa lokal na bangko. Sanhi ng biglaang pagpapahinto ng programang Masagana 99 nang hindi pinag-iisipan, at layunin din na matugunan ang lumalalang problemang pananalapi ng pamahalaan, at gayon mapigilan din ang maaaring pagdeklara ng bangko ng pagkalugi na posibleng magdala sa Pilipinas sa mas malalang estado. Ang pagpapatigil ng Bataan Power Plant. Ang layunin ng proyekto ay para matugunan ang mababang halaga ng singil sa kuryente sa Pilipinas, partikular sa rehiyong Luzon. Muli, bilang propaganda, nagpakalat na naman ng maling usapin sa karatig na mga lugar at probinsya upang makakalap ng suporta sa mamamayan, na ang naging proyekto ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan at kapaligiran, at ito'y nagresulta sa kaliwat kanang protesta na humihiling na ipatigil ng permanente ang proyekto. At muli, nagtagumpay ang Cory administration na ipatigil ang proyekto na nabanggit. Kapalit nito ay ang pagtaas ng singil sa generation. Kakulangan sa supply ng kuryente ay dumaluhoy, at epekto nito ay ang mabilis na pagtaas ng singil sa kuryente
bawat kiluwat. At pinakamalala ay ang mahabang yugto ng kakulangan sa supply ng elektrisidad sa bansa. Ang pagpapatigil ng pananaliksik at pagpapaunlad ng armas at armamentong militar. Sa panahong ito, ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo na isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asya sa larangan ng lakas militar. Mayroon ang Pilipinas na sariling pagawaan ng tangke at armor na bihikulo na nakabase sa Balintawak, pasilidad sa pananaliksik ng armas at kagamitan na nakabase sa Subic, Zambales, at iba pang pasilidad ng pagpapaunlad ng militar na ibinilang sa listahan na ipinasasara ng gobyernong Aquino. Ganun pa man, sa panahon na ito, ang kakayahang nasyonal lakas ng militar at nasyonal na pangsiguridad ay may malaking parte na basihan tungo sa tiwala at respeto ng mga namumuhunan. Mas ligtas ang bansa, mas maraming mamumuhunan. Dahil sa pagpapatigil ng proyekto, nagdulot ito ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga kapitalista. Pambansang puhunang militar ay naapektuhan dahilan upang ang gobyerno ay ibenta ang mga gamitang militar ng Pilipinas tulad ng fighter aircraft, cargo aircraft, naval warship, at kahit ang advance na plano at pag-aaral pang militar, mga armas pasilidad na pinondohan ng Administrasyong Marcos, at kasama na din ang plano at pangunahing pundasyong teknolohiya na halos 70% ng kompleto sa mga oras na iyon. Ang single-seater fighter jet at land-to-air missile na pinangalan alinsunod sa anak ni Marcos, ang Bongbong missile, ay kasama din sa ibinenta at nabili ng Lockheed Martin ng Estados Unidos na nagdala sa kanila ng makabagong idea sa pagbuo ng kauna-unahang pinakamalakas ng pandigmang panghimpapawid, ang F-1 Shark, at isang malakas na pamprotektang panghimpapawid mula sa lupa at panghimpapawid na missile na pinangalanan nila bilang Patriot, na dapat tayo sana ang unang magbubuo ng ganitong kapangyarihan at may mataas na teknolohiyang armamentong kagamitan. Pagpapatigil sa lahat ng pagpapaunlad sa bansang nasyonal na seguridad, modernisasyong militar, nagdulot sa pangamba at pag-urong ng mga namumuhunan at kawalan ng tiwala na hindi magnegosyo o magpondo man lang sa Pilipinas. At ito ang simula ng bangungot sa sangay ng militar. Dahil sa ilang mga pambansang problema na ito, ang Pilipinas ay nagresulta sa pagkalubog sa malaking utang na dahilan at nagtulak sa kawalan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan, kasama na ang nanghihingalong pag-unlad ng ekonomiya. Isa din ang Land Reform Bill ng Cory Administration. Ang sektor ng agrikultura, isang susi sa ekonomiya, nagdurusa sa mga reforma ng patakaran na nagbunga ng mga hamon sa pagbabahagi ng lupa at pagbaba ng produktibidad. Desisyong patakaran at epekto sa ekonomiya upang matugunan ang krisis ng ekonomiya. Nagpatupad ang Aquino administrasyon ng ilang patakaran na naglalayong tugunan ang sitwasyon. Ganun pa man, ang ilan sa mga desisyon na ito ay may hindi inaasahang resulta. Halimbawa, ang pagpaalis ng panglimita sa mga trader na nagsimula at nagresulta ng pagbaha ng imported na produkto na lubhang nakaapekto sa lokal na industriya at nagresulta sa malawakang pagkawala ng trabaho. Karagdagan,
ang pagpapatupad ng isang liberalisasyong pandaigdigang palitan at puliseo ay may halo-halong resulta, positibo at negatibo epekto sa ekonomiya. Ang epekto sa Pilipino. Epekto ng mga patakarang ekonomiyan ng Cory Administration sa bayang Pilipinas ay nagpalala sa sitwasyon. Kawalan ng trabaho ay lumaganap, paglobo ng kahirapan, at lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang krisis ng ekonomiya ay nagdala din ng malawakang pangingibang bansa na may milyong Pilipino ang umalis sa paghahanap ng mabuting pagkakataon sa ibang nasyon. Ang pamana ng Aquino. Hindi natin maaari isang tabi ang katotohanan na si Cory Aquino na nag-iwan ng marka bilang isang namuno tungo sa demokrasya ng Pilipinas. Ganun pa man, ating pagkakatandaan ang katotohanan na ang Administrasyong Aquino ang siyang nagsakdal sa bansa tungo sa isang dilubyong ekonomiya na pinamana sa sumunod na henerasyon at hanggang sa panahong ito.